Tinidor, Kutsara, balita at musika. Ito na naman ang ating balita sa ngayon. Dahil tapos na yung ating Tinidor, tapos na rin ang Kutsara, kaya may musika na rin. Kaya dito na tayo sa balita. Alam niyo ba yung pinakabagong balita na pinag-uusapan ngayon at mainit-init pa? Mula sa national hanggang sa lokal, ay itong pagkakaaresto ng 5 mga tao na dawit sa Peanut Gallery Media Network na ayon sa NBI ay dawit sa isang extortion activity. Big time itong mga ito. Hinihingan nila ng 350 million na salapi, pera, si former House Speaker FM Romualdez. Kapalit ito ng hindi daw pagpapalabas ng 90 minutes na video na mag-link kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly. Pera-pera nga lang, no? Makahanap lang ng pera ay talagang gagawin ang lahat, ano ha? Ang kaso nga, ito yung kaso. May kaso na sila ngayon dahil sila ay na-entrap ng National Bureau of Investigation. At dahil yan, nung makipag-usap, iparating ng PGMN na pinangunahan ni Mr. Franco Mabanta. Franco Mabanta. May emisary siya at nagkipag-usap doon na siya mismo rin ang sa kampo ng ni former House Speaker Martin Romualdez na itong kailangan nila 350 million para hindi ilabas umano yung video na makakasira at makakapakulong kay Martin Romualdez. So ang bibiktimahin nila dahil nagulat at humingi ng hustisya kung bakit may ganito. Parang blackmail na nga ito, hindi lang parang blackmail na nga yan. Pangingikil. Humingi ng tulong sa NBI. Alam mo ba yung 350 million ay napababa sa negosyasyon kunuhay na mula sa 350 million ay bumaba sa 300 na lang. Siyempre pumayag si PGMN, si Franco, si Mabanta. Parang mabenta lang. Pumayag na, sige, 300 million na lang. Pero ibibigay mo ito sa akin ng 4 na bisis na tag 75 million kada bigay. So, 4 tranches, 4 na bisis ibibigay. Di wow! Mabuti na lang fake news peddler siguro. Nagbabalak na ako ng masama. Ako ay mag-fake news peddler na rin. Wag ha, masama yan. So ito nga, ang nangyari ay siyempre humingi ng tulong si Romualdez sa mga NBI at nagsagawa ng entrapment operation ang National Bureau of Investigation sa pamamagitan ni Director Melvin Matibag, yung National Director ng NBI. Nag-operate sila. Siyempre, alam ko na yan, na sinabihan yan na ito, Mr. Mabanta, ito na, mag-release na kami ng paunang 75 million. Magkita tayo sa ganito, sa ganyan. Ayan. So nagkita sila sa isang lugar, ang NBI agent kunuhay na magbibigay ng, hindi kunuhay, talagang NBI agent yun, nag-undercover na siya kunuhay, yun, ang sugo ni Romualdez para maghatid ligaya sa pirang 75 million na unang release. Ayun pala, NBI, entrapment yun, mark money yung dala. Siyempre, maingat din itong si Franco doon sa pagkita nila sa isang hotel, nagkita sila, nag-usap. Maingat din ang kulukoy, hindi niya tinanggap yung pera na nasa duffel bag. Ang sabi, ihatid mo na lang ito doon sa isang lugar, at nandoon yung mga tao ko, hihintayin yan at yan ang tatanggap doon.
So ang ginawa ng NBI ay tinupad yung kagustuhan ni Franco at dinala doon sa Valle Verde Country Club sa Pasig City sa isang certain Jimmy na yon at kasama din ng isang si Jardine Christian Serrano, na yun ang tatanggap ng pera para kay Franco. Ayun. So parang malinis ang kamay ni Franco. Ayon ito sa NBI, itong report nila. Ngayon nung na-zero na ng NBI na naibigay na yung pera, naibigay yung mark money at saka naidarala yung mga malita, 3 malita doon sa isang function hall na inupahan ng PGMN, ay doon na bumulaga yung mga elemento, mga ahente ng NBI at hinuli yung 5 na mga tao na pinangungunahan ni Franco Mabanta at kasama yung iba pa. Bali 5 silang lahat. At nandoon yung perang 75 million na karamihan doon ay mga mark money at saka budol money. Budol lang, hindi totoo. Pinalabas lang na 75 million yun kasi nga entrapment operation ito. Siyempre may totoong pera doon. Yung nasa ibabaw. Yan lagi, nasa ibabaw ang totoong pera. Pagkita nila, pera na ito. Kuha kagad. Yung pala, budol man yung ilalim, yung totoong pera sa ibabaw lang yun. Plus, may libreng pusas. Yan. Pinusasan sila ngayon. At pinusasan sila habang kinukuha pa ibang mga gamit, cellphone, kung ano pa, para yon kasama sa investigasyon. Ngayon, itong sila Mabanta, si Roberto Maria Franco Cruz Mabanta, Erickson James Pacaba, John Alexander Vasquez Gomez, Jardine Christian Recchio Serrano at Franco Jose Gallardo ay may tinuturing na suspect at ito ay nasampahan na ng kaukulang kaso ng NBI doon sa korte sa kasong extortion. Lumalalim pa ang investigasyon nito ng NBI para ito ay matukoy ang kalaliman, ang hanggang sa kailaliman ng kasong ito na extortion laban kay na ang bibiktimahin nila ay isang dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Talagang nagkakapira kayo dyan sa mga fake news. Yun ang naging hanap buhay nila gamit ang social media. Kaya good luck na lang sa inyo. Kayo nahuli at sabi nyo wala kayong krimen na ginawa, wala kayong kasalanan. Ganyan naman lagi yan pagka nahuli. Ang walang kawatan na umaamin, walang hold-upper na umaamin, walang manggagancho na umaamin pagka nahuhuli. Lagi yan ang sinasabi, inosente, wala akong alam. Alam nyo, nasaan na ba yung aking Tenedor Kutsara, balita at musika? Ay, ganon yan. Kapag at pag kayo ay tinanong pa ng media, medyo sensitibo na yung detalyado ng tanong ng media. Pag hindi pa detalyado, sasagot-sagot pa yan. Ganito yan, ganito. Pagka tumumbok na ang media ng pagtatanong doon sa detalye at medyo malalim na ang mga tanong, sasagot na yan. Please talk to my lawyer. At I need to see my lawyer. Ayan. Karapatan naman talaga nila yun. Ayan na, pagka may pagka natutumbok na, si lawyer ng kailangan. Ayan, di ba? At siyempre, hanap buhay yan ng lawyer, kukuha ng abogado, siyempre tatanggap si lawyer muna bago magtrabaho ng acceptance pay. Okay lang yun, kasi trabaho niya yun. Ayan, so ngayon, mananagot sila. Ang sabi nila, ito ay hindi totoo at sit up lang. Well, it's your words against the evidences dahil kayo ay nasampahan na ng kaso.